Hello mga kababayan. So guys, nilabas na ng NBI yung video footage kung saan pinakita yung movements o galaw ni Sandro Mulak mula dun sa kanyang pag-alis sa kanyang hotel. Tapos tumawid siya papunta dun sa hotel room naman ng dalawang bakla na si Richard Cruz at saka si Jojo Nones. Tapos guys, napag-aralan ko, kulang na lang ng 2 minuto. Eksaktong 2 hours siyang nag-stay dun sa kwarto ng dalawang bakla. Kasi ito yung timeline guys. 4:39 AM, lumabas siya ng kwarto niya. Tapos tumawid siya para magkatapatan lang yun. Tapos 4:48 AM, July 21 to doon naman siya nakarating doon sa kwarto ng dalawang bakla, di ba? Tapos mga 5:24, kumbaga man pag inano mo kalahating oras makalipas na nandoon siya, saka pa lang may dumating na attendant ng hotel na yon. Nagdala yata siguro ng wine o alak, di ba? Tapos 6:46 AM, saka siya pala lumabas dun sa kwarto ng dalawang bakla, pauwi dun sa hotel room niya. Tapos nakabalik siya 6:53 na. Mas maaga ng 2 minuto, Kumbaga siguro mas mabilis na lakad niya. So guys, umalis siya ng kwarto niya, nakarating siya ng 4:48 doon sa kwarto ng dalawang bakla. 6:46 siya lumabas. So guys, nakita doon sa bumalik na siya doon sa hotel niya, doon sa lobby. Parang problemado siya, parang may iniisip siya, para talaga may traumatic experience siyang naranasan. Kasi napapaupo siya, nanlulumo siya. Siguro hindi niya maisip paano nangyari sa kanya yun, Parang hindi mo malaman kung ganito na example, kunyari parang na-hold up siya o kaya na siya, di ba? So, hindi maikakaila na na-rape siya nitong dalawang bakla na to, guys. Kasi hindi magkakaganon itong si Sandro kung walang nangyari, kung hindi siya nahalay ng mga to. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, nag-inuman lang sila ng 2 oras na yun. Kumbaga, nag-succeed yung dalawang bakla na gawing pulutan, papakin si Sandro Mulak. Kumbaga, nangyari, nagka-threesome sila. Pinagtulungan siya. Hindi maikakaila yun guys Kasi kung hindi ganun ang ginawa ng dalawang bakla na to, kung nag-inuman lang talaga sila, nagkwentuhan, di ba? Normal lang masaya yung babalik Kasi walang nangyaring masama sa kanya, nakakwentuhan niya. Tapos itong si Richard Nones, Jojo Nones pala, nagsabi pa bago siya pumunta doon na ikakast daw siya sa show, Dapat maimbestigahan to kung meron ba talagang kapangyarihan itong si Jojo Nones sa mga network o mga show na hinahawakan niya na mag-cast ng mga artista. Kasi parang pinapalagay niya doon sa isip ni Sandro na meron siyang ganung power na pwede niyang maisalto sa mga shows na ipoproduce niya kung saang network man siya nandoon kasi independent nga siya, So, ibig sabihin ko guys, talagang nag-succeed na ito, may ginawa talagang kahalayan, hindi maikakaila. Talagang ang kanilang defense, na lang, i-deny. Diba? Alam nyo guys, kahit i-deny nyo, kasi lahat naman ng mga nangyaring krimen, yung mga gumawa niyan, mostly 99% dininay naman yung mga inaakusa sa kanila. Wala naman talagang umamin kasi kumbaga man, enjoy na enjoy silang ginawa yung mga krimen. Halimbawa, ito generally, Tapos yung pagka sila uusigin na ng batas, alam na nilang paparusahan na sila, ikukulong na, Yun ang hindi nila matanggap na yun ang consequence nung ginawa nila. So, ang lang nila talaga, i-deny kung ano man yung ginawa nila. So, dito, guys, masasabi natin talaga na may rape na nangyari. Kasi nung nagkaroon ng hearing itong si Senator Robin Padilla, naging resource person niya si Attorney Kapunan. So sabi ni Attorney Kapunan, dati daw ang rape law sa babae at lalaki lang. Sa ngayon daw bago na yon, binago na yung rape law simula pa noong 1997. Sabi ni Attorney Kapunan, dati ang rape law tungkol lang sa babae at lalaki. Kailangan para masabing rape, merong
penetration. Kumbaga, yung ari ng lalaki na ipasok dun sa ari ng babae. Kumbaga, may penetration, di ba? So, yun, ibig sabihin, kailangan ari sa ari. Tapos, babae at lalaki lang ang tinutukoy. Pero ngayon daw, mas malawak na. Kasi, kasali na yung mga LGBTQ na ating mga kapatid sa lipunan, di ba? So, kumbaga man, na-extend na yon, expanded na ang rape law ngayon, ang sinasabi daw ay yung penetration ng anything, no, to anybody, kahit kanino, kay babae, kay lalaki, no? Hindi na exclusive sa mga babae lang. To anybody, mga babae, mga lalaki, kay membro ng LGBTQ. Tapos yung may insert, hindi lang yung ari, pwedeng na rin, mga bagay. Kasi an example ni Attorney Kapunan, halimbawa daw sa mga bar, di ba? Halimbawa yung vagina, pinapasukan ng mga bote na soft drinks, di ba? So ibig sabihin dito, pasok sa rape law to, itong kaso ni Sandro Mulak, no? Kasi guys, lumalabas dito talaga, no, na ginahasa siya ng dalawang bakla na to dun sa 2 oras na nandoon siya doon sa hotel room nila. So kumbaga man, nagahasa talaga siya ng mga to. Ang alam ko, meron sa kanya pinatake na drugs, no? Tapos di ba umorder pa ng wine. So ibig sabihin, yung inaalis siya sa normal niyang katinuan. Kumbaga hinaluan siya ng mga chemical, no? Di ba pag tayo mapainom lang ng alak, di ba? Pag nalasing, may kanta pa nga yun yung si Tony, di ba? Yung influencer, no? Na kung saan nagalit yung mga natin, mga nangangalaga ng ating moralidad, di ba? Na hindi ka pwedeng mag-influence ng masasama, no? Di ba? Di ba doon sa kanta niya, sinabi na malasing lang, no? Naiiba na, sasama na, di ba? So dito, ginamitan siya ng mga gano'n na nilasing siya. Nang sa gayon, mawala siya sa wisyo. Tapos eto, na isa katuparan ng 2 badidang. So, kumbaga man, napaka-traumatic to. So, kailangan mapanagot etong si, Jojo Nones at saka si Richard Cruz. Siguro ang kanilang solusyon, kumuha ng magaling na abogado. Pero, alam nyo guys, ang magagaling na abogado, limited yan. Hindi nila saklaw ang isang krimen kung may maipapakita na malakas na pruweba. Kumbaga, gaano man sila kagaling, no? Hindi nila kayang labanan yung mga mabibigat na ebidensya, no? Ang mabibigat at makatotohanan na ebidensya ang nagpapanalo sa isang kaso. Kumbaga man, halimbawa ikaw, gumawa ka ng krimen, no? Hindi mo pwedeng isipin na ang kailangan solusyon mo ay kumuha ng magaling na abogado kung ang mga ebidensya laban sa'yo, no, ay malalakas para patunayan na ikaw nga ay gumawa ng krimen. So, dito sana makuha ni Sandro Mulak yung hustisya. Kasi baka ito, kung hindi nangyari sa kanya to, magpapatuloy itong 2 badidang na to. O hindi natin alam kung may nagawa na sila ng ganito na hindi nga lang umalma ng tulad ni Sandro Mulak. So, dito na ako guys, and blessings everyone. Bye!